Eh no, wala ka na makita. Meron sumusunod sa akin, ginagawa akong guide ng mga four-wheelers sa likod ko, no? Hindi sila, walang matapang sa likod ko. Eh no, pwede silang mag-overtake sa kaliwa. Ito na, meron na naglakas ng loob, ito, na mag-overtake sa left. Ayan, no? Ito. Ayan, wala na makita dito sa likod, ano? Ibig sabihin, wala na nagbabiyahe, no? So, tara na. Kasi dyan, may mga kabahayan na dyan. Good morning mga kapatid, isang magandang umaga. Bale, dito na tayo natulog sa yard, no? Sa yard namin dito sa Ontario kagabi kasi oversized load ako, no? Actually, ang excess niya lang doon is 1 feet. 1 feet lang ang excess niya ron. Pero considered as oversized pa rin ako, no? Kahit 1 feet lang yan, rules is rules dito sa Canada. So, wala tayong magagawa kung hindi sumunod at lagyan ng flag, no? 4 sides ng load kung sa pinaka-end niya kung saan nag-stick out yung load natin. Kailangan may flag and lights. And then, may banner ng oversized load or letter D within Canada, no? Sa US, hindi pwede yung letter D. And then, susunod tayo sa rules na 30 minutes after sunset and 30 minutes before sunrise ka lang pwede magbiyahe. Ito yung pangit pag oversize kasi maraming bawal, no? Maraming bawal. Wide load lights, hindi, strobe lights. Tapos fill. Okay. So lang tayo. Pre-trip na lang tayo, no? Ang mga gulong at ilaw. So nakita nyo, ito lang yung lumabas, ano? Pero hindi ka pwedeng lumampas ng 53 feet, no? From your trailer. So nandito yung 53, no? Pag sinukat yan, may mga yan, tape measure yung mga o yung yung pangsukat, ang mga scale or mga police, So 53. So may ganito lang na extension yan. 1 feet lang. Oversize ka na. Kailangan mo ng permit. Kailangan mo maglagay ng mga requirements kagaya ng yan, light, and then oversized load sign, no? That's the rule. Kahit konti lang mag-exceed yan, pag sinukat yan, tapos hindi ka sumunod sa rules, ticket pa rin yan, So, ganun dito. Kumbaga, kapag ang rule, nandyan, kailangan mo sumunod. Rule is rule, walang exemption, kahit sino ka pa. Or hindi mo pwedeng
Dahil konti lang naman ang ang diferensya, hindi pwede. Kailangan mo pa rin sumunod. Ganun dito mga kapatid, no? Kaya halos lahat is sumusunod. Kasi kapag sinabi nilang ito ang regulation, ito ang rules, ito ang batas, at walang exemption doon, wala kang magagawa, no mga kapatid. Kailangan mo sumunod. So samahan nyo ako sa biyahe. Pabalik na tayo ng Winnipeg. Kasi tumatakbong oras, I think hanggang 6 PM lang ako pwede mag-drive. So tara na mga kapatid, sama-sama tayo sa kalsada. Hello, good afternoon mga kapatid, So ito nang sitwasyon ng kalsada ngayon, dito. May dumaan na snow dito for sure, and then yan, na-coveran ng konti yung kalsada, Remember, oversized load tayo. At nakalagay dun sa permit natin na any road condition na mako-coveran ng snow, we are not allowed na nandito pa sa kalsada. At ang sabi doon, if ever na along the way you encounter a road na ganito na snow covered, not really snow covered but partly covered, still you're not allowed to drive while pulling an oversized load. And then sabi doon, you need to go immediately to the nearest safe area to park. Pero sa area na to, wala pa akong nakikita na safe na area na pwede ako mag-park. Kaya nandito pa rin tayo sa kalsada hanggang ngayon, And sana hindi ganitong dire-diretso, Chinek ko yung mapa sa weather network hanggang Sault Ste. Marie, medyo may mga ganito. So I think mga 300 kilometers away pa ako sa Sault Ste. Marie, Ontario, So titignan natin kasi based sa permit ko, permit ng Ontario para sa mga oversized load, I'm not supposed to be driving at this condition, pero saan naman ako magpapark? Wala akong mapaparkingan, di ba? Alangan namang gumilid ako dyan. So magdadrive lang ako hanggang sa makakita ako ng safe na pwede ako may parkingan. And hopefully, mamaya doon maging okay yung kalsada. And magdadrive lang ako 30 minutes after sunset. So I think 6:30 ang somewhat 6 PM to 6:30 ang sunset. So 30 minutes past the sunset, kailangan nakaparada na ako, So kukunti na lang yung driving time ko. Ang driving hours ko madami pa. Yun ang mahirap kapag ang hila-hila mo is oversized load. Itong load ko naman na to, not really oversized, pero siya categorized as oversized siya dahil nag-exceed lang siya ng 1 feet. 1 feet lang mga kapatid. Kagaya ng pagkaka-explain ko kanina nung ako'y nagpi-pre-trip, 1 feet lang ang sobra nung haba ng load ko. Considered na rin ako oversized. Wala akong magagawa dahil yun nga ang definition ng oversize. Pasok ako sa category ng oversize, so wala akong magawa. So kailangan ko lang na magagawa ngayon dahil nagdadrive pa ako
mag-drive ako ng maingat, ano, dahan-dahan. Make sure na safe distance, ano, safe speed, walang oversteering, ano. Kasi mahirap talaga, mga kapatid. Nakita niyo yan, no? Nakikita niyo kung ano ang itsura ng kalsada, di ba? So 4-lane highway na tayo, no? Makita nyo, wala na kayong halos makita. I don't know kung ano, pero wala na talagang halos makita. Nasa 69 na ako. Meron ditong area na rest area, or parang ano yun parang area kung saan nagche-check din sila ng mga truck, mga 20 kilometers from here. Sa tingin ko kailangan natin mag-stop na, no? Ay nako. So yung 2.5 days or yung 2 days and 1/4, I can say na 2 days and 1/4 lang na biyahe from yard hanggang Winnipeg is maaring maging 3 days, no? Maaring maging 3 days. Ang plano ko talaga is makarating ng Winnipeg ng early morning ng Sunday. Pero sa ganitong sitwasyon at oversized load ako, hindi ko alam kung kakayanin ng Sunday afternoon, morning to afternoon. Hindi, baka abutin na rin ako ng gabi, no? Gabi na ng Sunday ang dating ko. Yung mahirap, mga kapatid, ano, kapag winter time, yung abala sa kalsada, syempre dahil binabayaran kami ng per miles ang aming bayad. Kapag hindi umaandar yung truck, walang pumapasok na income. Pero okay lang, ano, kasi mahirap na mga aksidente tayo. Okay lang na walang pumasok na income, basta safe lang tayo, no? Meron sumusunod sa akin, ginagawa akong guide ng mga 4-wheelers sa likod ko, no? Hindi sila, walang matapang sa likod ko. No, pwede silang mag-overtake sa kaliwa, no? Pero ayan, nandyan lang sila sa likod, no? Walang maglakas loob na mag-overtake sa left side. Ayan, mga kapatid, oh. Ha? Meron pa palang 35 kilometers ang layo nung safe area na kung saan pwede ako mag-park. 35 kilometers pa tayo magtitiis ng ganito. So ang iniingatan nating mabuti, meron yung stalled vehicle dito sa dinadaanan natin, ano? Biglang may naka-stop dyan. Yun ang dapat na binabantayan natin. Ito na, meron na naglakas ng loob. Ito, na mag-overtake sa left. Ayan, oh. Diba? Hindi na siya nakatiis. Ayan, halos hindi mo na makita yung likod. Ito, mga kapatid, ano, nag-stop lang tayo dito, no?
Kasi lilinisin natin yung ano, makapal na yung snow dito. Nakita nyo, ako lang ang nakapark dito, no? Palit tayo ng ano, kasi papasok yung snow sa ano, sa tsinelas natin. Gulo ng ano. So makita nyo, yan ang itsura, oh. Walang nakapark, di ba? Ako lang. Ayan, oh, makapal na to, oh. Lilinisin lang natin yung ano, ito. Kasi wala eh. Wala na tayong ano, hindi na ayaw nang gumana nung ano. Ng mga ice to. Tapos linisin natin yung ano, yung sa likod. Oh, tingnan nyo na nangyari na sa ating ano, trailer, oh. 'Di ba? Punong-puno na. Wala ka na makikita. Naabutan tayo ng snowstorm, ano? Ay nako. Ayan, wala na makita dito sa likod, ano? Importante yan kasi hindi tayo makikita sa likod yung mga sumusunod sa atin. Ay nako, hindi tayo magtatagal dito mga kapatid. Alis tayo kaagad. Kasi kita nyo, wala nga ditong ano, mababaon tayo dito. Punta tayo dyan sa ano, sa Flying J sa ano, Susay Marino. So binuksan ko na yung strobe light ko sa taas kanina kasi mahirap yung ano. So ito yung ano, itsura ngayon, ano. Kung makikita nyo mga kapatid, ano, ako lang ang nag-iisa ditong tumigil. Wala pang nagpapark dito, rest area to. Ibig sabihin wala na nagbabiyahe, no. So tara na. Kasi dyan may mga kabahayan na dyan, 17 na dyan. Mahaba-haba din yan, mga 200 kilometers, 250 kilometers away. Okay. So ayan uli ang itsura ng kalsada mga kapatid, ano. Talagang masama ang lagay ng ano, kalsada, no. Kailangan ko lang talagang pumunta sa ano, sa gas station, ano, para mag-fuel tayo.
Kasi 1/3 na lang ang naiwan dun sa diesel natin. Eh kung magkaroon ng closure, no, yung daan, eh wala tayong fuel. Mahirap. Merong ESO naman dito na madadaanan ako sa sa Highway 17. Tingnan nga natin yung nasa kasalukuyang nasa tayo area ng ng matinding snow. Ayan makikita nyo yan ayan, sa mapa. Nasa gitna tayo talaga ng ng snow area. Yan pag i-play ko yan hanggang mamaya pa yan Ayan, meron pang kasunod sa mga dadaanan ko, no? So dire-diretso to hanggang Sault Ste. Marie, itong snow na to. Tumawag ako ng 511 kanina to check kung alin ang magandang daan. Ang sinuggest talaga is itong 17 ang maganda. Puro dry road. Tapos biglang ganito. Doon sa sa Highway 11, halos puro doon. Snow covered road ang nakalagay. Doon sa sinasabi sa 511. Okay lang mga kapatid, basta dahan-dahan lang tayo, dahan-dahan. Yun ang importante dahan-dahan lang tayo. Makakarating din tayo sa pupuntahan natin, makakauwi din tayo. Hindi natin kailangan magmadali. Diba yung pag-iingat lalo ang kailangan sa ganitong ganitong sitwasyon ng kalsada at weather Mga kapatid, frozen break tayo mga kapatid. Eto na ngayon, may hirapan tayo umalis dito. Ay, hindi natin alam kung alin dito ang frozen break kung alin dito yung ayaw gumana. Itong mahirap pag na frozen break ka. Hindi ko alam kung alin dito ang na frozen. Yun siguro. Mahirap mga kapatid na frozen break ka. Bike tayo ron.
Ha. Itong sa harap yata ang ano, ang frozen ito. Try natin uli. Tatawag tayo dito ng ano, service. Magkaganito. Mga kapatid, naayos na yung truck natin. Frozen brake. Yung sa akin. Meron siyang machine, bali sa kanan, dahil nandun yung hangin pag ganun, ano, pag ganun. Yung tatlong gulong doon sa likod, nag-frozen siya. Meron siya yung ano, yung pang shock nung ano, nung drum brake na ginamit, ano, yung parang may tubo sa gitna, tapos mabigat, gaganon na yun. Ilang ganunan yun ang tanggal, eh. Tanggal agad. Naayos na. So 1:30 na. Wala na tayong oras. Magmaneho na naman ito. Ewan ko kung saan tayo aabotin itong natitirang oras natin. 5 oras ka natin. Turn left on Highway 17. Bago, bawal na naman tayo uling magmaneho, no? Mahirap ganito. Turn left at the stop sign. No? Mahirap ang oversize kasi limited ka sa oras, no? Hindi ka makakapagmaneho ng ano, ng sagad kung sa 13 hours, no? Lalo na pagka nagkaroon ng ganun ng mga aberya, no? Magagawa ganun talaga, eh. Continue on Highway 17. So yun lang ang kaganapan, mga kapatid, ano. Abala tayo dahil nagka-frozen brakes tayo. Nangyayari talaga yan. Kagabi -6 lang ang temperature, and hindi na ako na-bother pa na mag-atras abante. Napatuyuin na muna yung although hindi ako gumagamit ng trailer brake, ano, pag nagpa-park ako, never ginagamit ng trailer brake. Pero syempre pinapatay ko yung makina, eh. So yung kung meron mang leak sa system, ano, na kaunti, no, hindi yan perfectly sealed, eh, no. Kumbaga mauubos at mauubos yung hangin ng ano, ng brake chamber na nag-hold sa spring, no, yung sa trailer, at mag-i-engage pa rin yung spring niya. Itutulak niya pa rin, magbe-brake pa rin siya automatic, ano, umaga na. Marahil ganun na nangyari. I think ganun ang nangyari. Kasi although umaandar to from time to time, ano, makina, every few hours kapag bumaba yung voltahe or lumamig yung ulan, automatic na mag-start yung truck. Pero once na dumikit na yon, wala na magagawa, no? Kahit pa masuplayan ng hangin yung ano, yung spring brake sa likod, hindi na maalis yung pagkakadikit ng mga brakes. Ginawa ko na lahat kanina, and ayokong magka-problema ang transmission nito kasi automatic to. Medyo naamoy ko yung transmission kanina, kasi syempre ayaw umandar, dumudulas lang yung clutch niyan, ano, yung clutch ng transmission, so masusunog.
ilalim, wala naman ako nung parang sinsel para or kagaya yung ginamit nung ano, nung mekaniko na nagpukpok dun sa ilalim. Meron siya yung parang banana type na gano'n, na yung gitna niya gumagalaw na ganyan, ano, hindi mabigat yun. Pag islam niyang gano'n, mga ilang pukpok lang, release na kagad yung isa. Eh akala ko kanina nabibidyo ko, no? Nabibidyo ko, nandito yung pala lobat na ako. So wala, hindi ko nabidyo, sayang. Pero gano'n na nangyari. Yung tatlong gulong kung saan yung hangin eh dumadaan, yun ang na-frozen. Kasi malakas yung hangin kagabi pag ganito. Tapos naman, kung hindi ka naman frozen brake, ano, kapag nag-park ka sa mga parking lot, sa truck stop na may snow na ganyan, siyempre pag umaandar kang ganito, yung temperature ng gulong mo medyo mainit ng konti yan, kahit sobrang lamig pa. And then pag nag-park ka sa compact snow, pag park mo ganyan at hindi mo na ginalaw yung truck mo, hindi mo na ginalaw, may tendency na may stuck ka doon naman, mabalakaw ka naman, ano? Especially mabigat yung karga mo, mabalakaw yung, kasi mainit yung gulong, compact yung pinagparkan mo, no? So magtutunaw yung yelo, di ba? Magtutunaw yung yelo na inaapakan ng gulong mo dahil compact na yun, di ba? Magtutunaw yun. So magsasabaw yun, lulubog ng konti yung gulong, kahit 1 inch lang sabihin mo, hindi magsasabaw yung kung saan nakapatong yung gulong sa compact ice. And then overnight magyeyelo ngayon yun, di ba? Magyeyelo. So nakadikit na yung wrap, yung gulong mo dun mismo sa compact ice, no? So may stuck ka pa rin. May ganun yung isang senaryo naman, ano? Iba pa rin yung senaryo na nangyari sa akin kanina, no, na frozen yung brakes ko, no? Kasi kapag ka masyadong malamig, yung ginagawa ko, after 5 minutes igagalaw ko na yung truck at thrust abante uli ako, pero I'll make sure na hindi ako dun magpa-park. Yung pinaggulungan, yung pinag-stayan ng gulong ko, hindi ko dun i-stop yung truck. Kumbaga ibang spot, mga 3 times kong ginagawa yon pag alam ko talaga na may tendency na mag-frozen yung brake ko dahil sobrang lamig ng panahon. Eh kagabi nagkumpiyansa na ako na -6, kahapon plus positive nga, so hindi ko ina-expect na pagdating ng umaga it's -21, feels like -30. So yun na nga ang nangyari, no? Charge to experience, hindi ka dapat magtitiwala, no? Chinik ko dapat ang temperature ng weather network na pagdating ng madaling araw eh babagsak ang temperature ng todo, no? So dapat gagawin ko pa rin yung routine ko, trasabante, no? And then wag ako doon mag-stay doon sa spot na kung saan mainit pa yung gulong ko, na magkakaroon ng chance na matunaw yung inaapakan ng gulong, no? Magme-melt yung, lulubog ako ng konti doon sa compact ice, and then overnight uli siya, mag-frozen uli yung yelo kung saan nakatungtong yung gulong. Kaya pagdating ng umaga, nakadikit lahat yung gulong ko, no? May nangyayaring gano'n sa yard namin, madalas ang gano'n, ano? Yun ang nangyari sa akin. And magsisilbing magtatanda ako na huwag magtiwala, no? Gagawin ko pa rin yung routine, or else ganito mangyayari, maabala ako, maabala tayo. So isang tip lang yon mga kapatid, ano, na natutunan ko during winter driving kapag magpapark na. Make sure na dahil mainit yung mga gulong, mainit ang mga brakes, ano, especially kung up and down, no, climb and going downward, ginagamit mong preno mo, then magpapark ka na, palamigin yung mga drum brake, ano, yung pad, yung gulong, galaw-galaw, no, bago magpahinga.
10 to 15 minutes. At least 2 to 3 times, 4 times, mas marami nagalaw, mas maganda. Ano? And then wag gagamit ng trailer brake. Kasi yung trailer brake, pag pinaka-engage yan, mas mataas ang tendency na dumikit yan pagka ginamitan ng trailer brake. And yun, laging i-check ang weather, no, sa internet overnight. Huwag magkumpiyansa na okay lang yan, but bahala na bukas. So yan, panibagong experience sa akin, ano. First time kong nagkaroon ng frozen brake. Madalas lang ako may frozen brake sa yard kasi pipick up ako ng trailer doon, ano. Naiwanan doon yung trailer ng ilang araw, then pag hilain mo ayaw umitot ng mga gulong frozen brake. Meron kami doon yung ginagamit na pangpukpok, ano, kagaya yung ginamit ng mechanic. Pero dito sa daan, never ko pang na-experience, ano, kasi ginagawa ko nga yung routine na nabanggit ko, no, na papatuyuin muna yung palalamigin, patutuyuin yung drum brake sa tingin natin mapapasa yun dahil magko-condense yan, sobrang init, then stop ka, malamig ang moisture, mahanginan, magkakaroon ng moisture, and then yun magkakos na mag-frozen siya. Then igalaw-galaw siya, no? And then wag ka agad dun kung saan ka nag-stop, dun ka na magpa-park. Kung alam mong compact yung pinagpa-parkan mo, tunawin niya yung yung inaapakan ng gulong mo, sasabaw, then mag-frozen yung gulong mo kasama dun sa sa compact ice. So yun lang mga simple tips ko. Kung merong idadagdag ang mga tropa natin, ano, alam ko meron tayong nanonood ng mga tropa natin, ng mga veteranong driver, please comment, ano, i-add din mo yung mga suggestions para maiwasan na ma-stuck tayo, no, at magkaroon ng frozen brake kapag nag-park tayo sa gabi or pag magpapahinga na tayo, nag-park tayo during winter time. Isang magandang tanghali mga kapatid, mata sa kalsada, kamay sa manibela, manibelang Pinoy. Exact location natin, Highway 17, 40 kilometers away sa White River, Ontario. Heading west tayo, no. Nagdadrive pa rin tayo. Meron na lang tayong naiiwan na 10 minutes. Dapat before 7 naka-stop na tayo. So pag tinitingnan ko yung naiiwan na kilometers, ano, hindi magiging enough yung oras ko bukas para tapusin, ano. Kaya magdadrive pa tayo ng kaunti. Babawasan natin, kahit itira natin is 1,000 kilometers. 1,000 kilometers in 13 hours, it would be enough. Kahit yung kalsada is ganito, no, medyo may mga part na medyo madulas dahil may manipis na compact ice. Pero nilagyan naman nila yun ng asin ng buhangin, ano, para kahit papaano merong traction yung mga dumadaan. Pero kung mag-i-stop ako dito sa White River, may maiiwan na 1,080 something 1,080 kilometers. Iniisip ko kung hindi sana may mga madulas na part, yun enough na yun, kayang-kaya na yun bukas kasi nga yung Hearst na 1,200 kilometers kayang-kaya yan, no. Tight siya pero kaya, and yung 1,080 kaya yon. Kaya lang dahil nga nag-iingat tayo dahil nag-snow nung kahapon, ano, medyo nandito pa yung mga snow sa kalsada, no, dahil na daan-daanan may manipis na compact ice sa kalsada, so madulas pa rin. Kaya magdadrive pa tayo ng kaunti
kaunting-kaunti lang, no? Kukupit tayo ng konti sa oras kasi sabi ko nga legally dapat wala na ako sa kalsada before 7 PM. Ano? And ewan ko, no? Medyo meron maliit lang talaga yung haba na sumobra ako, no? 1 feet lang talaga. Sinukat ko kanina. Halos nga wala pang 1 feet eh. Pero ganoon pa rin, sobra pa rin 'yun, di ba? Considered na oversize pa rin ako. Kung hindi lang ako oversize, meron pa akong 8.5 hours na pwedeng i-drive. Kaya kong pumunta hanggang Dryden ngayon. Kaya. Or kaya kong mag-drive hanggang midnight. Para bukas maaga akong darating sa yard. Kaya lang, dahil nga kailangan nating i-honor yung ating oversize permit, kailangan nating mag-stop sa tamang oras. Pero kukupit ako ng konting oras lang naman. Konti lang. Kasi alam ko naman na yung dadaanan ko is as long as hindi ako mag-overspeed, hindi na ako mapapara dito sa area na to. Kung papuntang Toronto area, GTA dyan, Barrie, ganyan, yan, may malaki ang chance dyan kasi maraming nagpapatrol dyan. And hindi naman ganun ka, sabi ko nga, hindi ganun kadelikado itong itong load ko, no? Dahil lang, parang 10 inches nga lang yung sumobra sa legal size. Pero considered pa rin na, di ba, oversize. So yun lang, magdadrive pa rin tayo ng kaunti. In 1 hour siguro mag-stop na tayo. So dito na tayo mga kapatid, check lang natin tong pinagparkingan natin. Baka mamaya hindi na tayo makakaalis na naman dito eh. So solid siya, no? So dito tayo nakapark ngayon, makikita nyo, no? Sa gilid lang. Pero i-check natin mabuti. Kasi baka mamaya hindi tayo makakaalis dito, no? So flat surface naman, dapat hindi siya yung uka, yung malalim, so okay naman kasi may mga nagpa-park dito, itong trailer. Tingnan natin to. Baka nasa area siya na kung saan merong hump, hindi tayo makakaalis. Makakabelo tayo dito, makakatras tayo no? So okay na tayo dito for the night. Ayan, iaabante ko lang ng konting-konti. Ito, itong part na to parang pataas no? Although may i-atras ko naman if in case na no? Matigas naman to So okay lang tayo dito. Dito na tayo magpapalipas ng gabi mga kapatid, hindi na tayo allowed sa kalsada Kailangan natin sumunod. Kasi kapag nagkaroon ng aberya, hindi supposed to be, dapat wala na ako sa kalsada, Tapos pag nagkaroon ng aberya at nasa kalsada pa ako ang talo, So yun lang mga kapatid, isang magandang gabi. Kita-kita tayo uli bukas ng umaga. Pagpapatuloy natin ang biyahe natin bukas ng umaga. Isang magandang gabi sa lahat mga kapatid, Kita-kita tayo uli bukas. Good morning mga kapatid. Larga na tayo mga kapatid, Maga tayo nag-start ngayon. Mag-aalas 7 na rin. Mag-aalas 7 na rin mga kapatid. So maaga tayong mag-start kasi para maaga din tayong
makatapos na ano, no? Maliwanag pa, Continue on Highway 17. dating na tayo sa ano, Winnipeg, ano. Okay. Mag-stop tayo sa ano, Flying J, ano. Diyan sa may Pass Lake, pagkalampas ng Nipigon. Pero magpo-fuel din tayo doon sa may Nipigon. Lakas din naman nung ano pag malamig eh. Oh. Minus 27 dito mga kapatid eh. Sa ano pinag-istapan ko. Hindi naman na tayo na frozen break, ano? Kasi ginawa na natin yung routine na palamigin muna yung mga brakes, ano, bago mag-shutdown. Galaw-galawin muna yung truck, no? Para yung condensation dun sa drum brake, no? Kung nagbasaman yon dahil mainit, tas nag-stop ako, kung nagbasaman yon eh natuyo na yon, ano? Nag-atras abante ako, no? Then apply ng brake para matuyo agad. So yun, successful. Hindi tayo nag-frozen brake ngayon. Ayun, sa tingin ko ito, nung sinilip ko kahapon yung pads niya, no, tsaka yung drum brake niya, may kalawang-kalawang na yung ano, yung drum brake niya, no. Tsaka yung dinitikitan ng ano niya, nung brake pad is kalawang-kalawang na eh. Kaya siguro ano, prone sa ano, sa condensation, gano'n, ano, nagbabasa, tapos didikit na yung pad. Anyways, meron tayong 1,080 or 1,050 kilometers, no? 1,050 kilometers away sa Winnipeg. So kayang-kaya natin yan sa 13 hours of driving, no? Chinek ko yung temperature, ano, weather condition, maganda siya. Wala akong nakita na may magi-snow, ano, although may mga partly na cloudy siya, pero halos lahat is sunny naman. So yeah, makakarating tayo mamayang hapon, maximum alas 7 ng gabi, maximum na yon na dating natin sa Winnipeg. Basta wala nang aberya sa daan, ano. 2 beses lang tayo mag-i-stop, mag-fuel tayo, and then maliligo tayo sa Flying J, and then yung mga regular stop natin na kada ano, load check, yun lang. Kita-kita tayo maya-maya lang sa ating fuel stop, and then kung sa Flying J din. Isang magandang umaga mga kapatid. Isang magandang hapon, no, mga kapatid. Time check 1:40. Hindi, alauna, 1:45, no, 1:45, kasi less than 1 hour kasi nakapasok na ako ng ano, ng time zone ng Central, ano. Pero hindi pa nagpapalit tong oras sa truck. Pero 1:45 pa lang ng tanghali, ano. And meron pa tayong 500 kilometers away sa yard. Nasa Highway 17 tayo, westbound, malapit na sa Ignace, Ontario. Weather condition dry, ano, pero gloomy.
cloudy and gloomy afternoon. And natutuwa lang ako, no, gusto kong ibalita sa inyo mga kapatid, ano, mga brad, na lumalaki ang population ng mga kababayan natin na nasa company namin. Sa ngayon, bali meron ng total of 6 na bagong truck driver na Pilipino, kababayan natin, ano, Pinoy, dito sa company natin. And natutuwa ako dahil alam ko nalaman nila itong company natin, no, company ko, sa pamamagitan ng platform natin, ano, sa YouTube at sa Facebook. At nakakatuwa dahil kung noon dalawa na lang kami, tatlo kami dati, naging dalawa lang. Ngayon nadagdagan na ng 6 plus ako 7 plus may dalawa pa na nandun sa city driver, yung isa si Manny. So bali ano na kami, 8, and madadagdagan pa ng 3. So lumalaki na ang population ng mga Pilipino, no. And masaya ako dahil maganda yung samahan, ano, and hopefully magpatuloy. Maraming nagsasabi, no, na later on pagka madami ng Pilipino sa isang company nagkakaroon ng problema. Hindi yan maiiwasan, mga kapatid. Ako OFW ako matagal, land base ako ng matagal sa Taiwan, sa Saudi Arabia, sa South Korea, and then dito sa Canada. At hindi nawawala yan, ano. Kahit sa ibang lahi, ganun din. Kung ano yung na-experience natin bilang mga Pilipino, ganun din sa mga ibang lahi, for sure. Na na-experience nila na kapag yung sa mga kababayan nila, no, kalahi nila, nagkakaroon sila ng problema, no, nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Normal lang yan. Kasi nga, ang buhay ng tao, mga kapatid, is kompetisyon. Yun ang tingin ng karamihan. Ang importante lang, mga kapatid, is marunong kang makisama, ano, makibagay sa kapwa-tao mo. Maging Pilipino man yan, o puti, o ibang lahi, ano. Pero, kung ako ang tatanungin, gusto ko pa rin na meron Pilipino na kasama. Masabi ko nga, sa 2 taon ko sa company, meron akong kasamang Pilipino na isa, no? Dahil yung isang owner-operator dati umalis na. So 2 lang kaming naiwan. Halos 1 buwan. Paminsan-minsan, nag-uusap kami pag meron akong kailangan itanong, no? Pero hindi madalas. Pero ngayon, shout out sa mga bago nating kasama, ano, headed by Brad Sherwin, ano. Bali siya yung contact ko, yung kumontak sa akin about sa trabaho or kung meron mga bakante or tumatanggap sila ng truck driver, ano. Siya yung unang kumontak sa akin, nagkausap kami few months ago. Tinatanong niya kung ano ang status ng trabaho rito and everything. At fortunately ang gusto niya, no, and mga kasama niya rin, ano, yung isang company na kung saan walang masyadong stress, no, walang masyadong stress at binavalue nila yung contribution ng mga driver sa company. So ito yung company na yun. I tell you, sa New Hope, nire-respeto nila ang driver, ano, hindi ka nila pepersahin. Walang pressure, lalong-lalo na sa mga baguhang driver. Yung mga kasama natin ngayon na bagong pasok sa company, mga veterano sila. Mas marami silang experience. Ako ang newbie pagdating sa larangan ng trucking, ano? So marami na silang experience, ano? Ang bago lang sa kanila is yung process ng company. That's it. Pero sa pagmamaneho, no, sa experience sa kalsada, hitik na sila. Kumbaga, veterano na sila sa kalsada, no?
And yeah, natutuwa ako na dumadami kami, and nakikita ko yung samahan nila maganda. Nandyan yung tawanan, biruan. From time to time, meron kaming messenger call, video call session. Natutuwa ako. Dati walang ganyan. Sa totoo lang, talagang wala. Ganito, kinakausap ko lang ang sarili ko. Minsan may tinatawagan natin ng mga kaibigan natin, pero kadalasan walang mga ganon. Pero ngayon, na-experience ko na yon, nararamdaman ko na meron akong kasama sa kalsada, same company, so parehas na idea, usapan, kumbaga nasa isang herd kami, na parehas ang aming pinag-uusapan. So maganda sa pakiramdam, natutuwa ako. At marami pang parating, may 3 pa uli. I don't know, si Sir Jason, shout out kay Sir Jason, napakabait na HR manager at driver services manager namin. Binibigyan ngayon niya ng chance, sinusubukan niya na ang kunin niya is mga Pilipino, and yeah, kung ang hanap ninyo is walang stress na trabaho, hindi ganun ka-stressful, yung respeto na hinahanap nyo, yung experience na hinahanap nyo, yung good working environment ang hinahanap nyo, mga kapatid, yung mga kasamahan natin na driver na rito sa Canada, ito yung company na yun. Pero kung ang hinahanap nyo is malaking sahod, malaking kita, masasabi ko hindi. Para sa akin, hindi ito yung magiging magandang destinasyon nyo. Kung ang unang choice nyo kung bakit lilipat kayo ng company is about money or yung income, secondary na lang yan dito sa company namin. Kasi I think nasa median naman yung pasahod dito, hindi siya ganun kataas, hindi rin ganun kababa, nasa gitna siya. Pero kung ang hinahanap nyo is magandang working environment, may mga respetong kasamaan sa trabaho, then ito yun. I can guarantee na ito yung company na hindi mo mararamdaman yung stress sa trabaho. Dahil kapag alam nila na alam mo ang ginagawa mo, bilang driver, alam mo ang responsibilidad mo sa kanila, then papabayaan ka lang nila, At shoutout uli sa mga kasamahan natin, si Sherwin, si William, si Raul, si Recto, si Vic, si Albert. Yang 6 na yan, nakita ko na sila through messenger. Yung 3 nakita ko na in person, yung pinost ko sa ating community. Shoutout sa inyo mga brad, salamat at nandito na kayo sa company. And hopefully one day magkasama-sama tayo, at least mag-meet tayo, at para maipakilala ko kayo sa ating mga taga-subaybay at subscriber sa channel natin. So yun lamang mga kapatid, gusto ko lang i-share dahil nalulugod ako, natutuwa ako dahil meron na tayong kasama sa company natin na kababayan natin. So isang magandang hapon po. Kita-kita tayo sa yard. Maya-maya lang makakauwi tayo ngayong araw. Time check, 7 PM mga kapatid. Exact location, Perimeter Highway, 2 kilometers away sa ating yard dito sa Oak Bluff, Winnipeg. So nakarating na tayo mga kapatid. May naiwan na 45 minutes pa sa ating oras. So makakauwi tayo ngayong gabi at makakapagpahinga sa bahay. At makakapag-edit tayo ng videos natin para meron tayong i-upload sa Tuesday at Friday. Ayan, dyan sa papalapit na traffic light, magle-left na tayo dyan. Pamilyar na kayo dyan sa mga palaging nanonood ng ating video dito sa ating channel.
palagi yung nakikita ito kapag aking kinukunan bago makarating sa aming yard. Kapag nakita ko na to, medyo maganda na ang pakiramdam kasi safe tayong nakabalik sa ating home yard na wala merong mga konting aberya pero mga minors lang may mga nasira or aberya sa truck or sa trailer, pero all in all ang importante safe tayo, round trip safe tayo, hindi tayo nasaktan sa ating biyahe, wala tayong nasaktan. Yun ang napaka-importante sa bawat biyahe na ating gagawin, na makakauwi tayo ng safe. So yan, signal na yung traffic light, so kailangan na natin kumaliwa and then biglang kanan, kaliwa biglang kanan. Tingnan natin kung mayroong kalaban doon. Wala. Okay, yan na. And maraming salamat sa patuloy nyong likes at comment. Napaka-importante niyan, kahit wag nang subscribe mga kapatid, hindi ko na hinahangad ang inyong subscription, mag-subscribe, no. Ang importante sa akin, mag-like lang po kayo. Simpleng like at mag-comment kayo kapag may oras, makipag-communicate kayo sa mga viewers natin na nagko-comment doon, magbigay kayo ng inyong mga suggestions, kuro-kuro, para mas mapaganda pa natin ang ating content na gagawin. Dahil sa inyong manggagaling kung ano yung gusto nyo na makita at ipalabas at i-discuss ko, yun po yung gagawin natin, At alam ko marami pong mga viewers na hindi pa nagla-like. Kung mamarapating nyo mga kapatid, please like ang ating mga videos. Kahit wag na pong subscribe, like lang po. Malaking tulong yan para isuggest po ni YouTube ang ating videos sa iba pa po nating mga kapatid na naghahanap ng ganitong klaseng content para makakuha ng impormasyon at makapagbigay na rin po tayo ng konting libangan sa kanila, para makita nila kung ano ang buhay ng isang Pilipino truck driver dito sa North America, So, yun lamang po mga kapatid. Narito na tayo sa ating yard. Muli po, wag niyo pong kakalimutan mga kapatid, mga brother, mata sa kalsada, kamay sa manibela. Isang magandang gabi po sa lahat. Manibelang Pinoy. Hanggang sa susunod po.